Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Mula ito sa isa nating kabaryo. Karanasan ito ni Berto, taong 1993, lugar ng Leyte. Bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo, sa mga gusto ng gamit meron na tayong TikTok shop. Available na yung iba nating mga produkto. Bisitahin nyo lang. Nasa screen yung pangalan. Pwede nyo ring isearch yung kwentong Baryo Shop 8888. Magre-reply agad ako sa inyo. Tapos magkakaroon na tayo ng live mamaya 6 PM. Susubukan natin maging daily mga kabaryo para makita nyo yung mga gamit kahit sa video lang na aktwal para masubukan din natin. Yun lang mga kabaryo. Balik na tayo sa kwento. Magandang araw sa iyo kabaryo at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong programa. Itago mo ko sa pangalang Sandro. Itong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa totoong karanasan ng pinsan kong si Berto. Mismong nakita ko at nasubaybayan ko ang mga nangyari sa pinsan ko. Dahil bukod sa magpinsan kami, ay matalik pa kaming magkaibigan simulat sa pool. Hanggang sa naganap na ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Magkapit-bahay rin kami at lahat ng problemang dinaranas ng pinsan ko ay alam na alam ko dahil tanging ako lamang ang pinagsasabihan niya sa tuwing pumupunta siya sa bahay ko. Isang magaling na antingero ang kanyang amang si Tio Emil, samantalang ang aking amang si Tatay Berting ay isang albularyo dito sa lalawigan ng Leyte. Sa tuwing may mga nagpapagamot sa mga malalayong lugar ay isinasama ng aking ama si Tio Emil, lalo na sa usapin patungkol sa mga malalakas na barang at pakikidigma sa mga engkanto. Dalawa sila palaging magkasama kung kaya't kami ng pinsan kong si Berto ay naging matalik na ring magkaibigan. Sa tuwing wala naman sa bahay nila, si Tio Emil ay palihim na kinukuha ni Berto ang mga kagamitang anting-anting ng kanyang ama at ipinagyayabang ito sa eskwelahan namin. Minsan pa nga kabaryo, nung nag-edad kami ng 15 anyos, ay nakita kong suot-suot ng pinsan ko ang medalyon ng San Benito at ipinagyayabang sa mga kaklase namin. Lagi niyang sinasabing siya ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Balang araw ay magiging isa siyang batikang antingero at tatalunin niya ang lahat ng mga masasamang nilalang. Gagayahin niya ang kanyang amang bantog na isang antingero't dumarayo sa iba't ibang panig ng lugar para makipagtagisan at puksain ang mga aswang at iba pang nilalang na namiminsala, lalong-lalo na sa mga liblib na baryo. Pinagtatawanan lang naman siya ng mga kaklase namin at tinatawag na baliw. Nagmumukha na raw kasi itong baliw sa mga pinagagawa niya. Paano ba naman kasi kabaryo? Lagi niyang sinasabi sa aming may nakasagupa raw siyang aswang noong minsang umakyat siya ng bundok na mag-isa at inabutan ng takip silim. Sobrang nakakatakot raw at nakakakilabot ang aswang na yon. Ngunit wala man lang umano yung kalaban-laban sa kanya. Ni gasgas o madampian man lang ng kuko ng aswang, ang balat niya ay hindi raw yon nangyari. Ako naman, dahil sa naniniwala naman ako sa aswang, sapagkat isang albularyo ang aking ama at minsan ko na rin nakitang nakipagsagupa siya sa isang sigbin, ang alaga ng aswang. Kaya naman talagang naniniwala ako sa sinasabi ni Berto. Totoo ang aswang at lumalabas lamang ang mga yon para manginain o mambiktima tuwing sumasapit ang kadiliman. Hoy, Berto! Hindi ba't masama iyang ginagawa mo? Minsang tanong ko sa pinsan ko
nang magkasarilinan kami sa labas ng eskwelahan. Ang alin naman, insan? Tanong naman sa akin ni Berto. Itinuro ko naman ang medalyong suot-suot niya at sinabi kong masamang manguha ng gamit na hindi niya pagmamay-ari. Baka mamaya ay mapagalitan pa siya ng kanyang ama kapag nalaman noon na kinuha niya ang isa sa mga pagmamay-ari noon. Natawa naman siya, kabaryo, at nagwikang hindi naman raw malalaman ng kanyang amang kinuha niya ang gamit noon. Sinabi nito na hindi rin alam ng kanyang ina at mga kapatid. Kahit na, alam mo namang sagrado ang bagay na yan. Dapat hindi mo ipinagyayabang sa lahat. Ay nako, insan. Hayaan mo na lang ako sa kagustuhan ko. Alam mo naman na doon lang ako sasaya eh. Saad niya sa malungkot na boses. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabaryo, bata pa lamang kami ay pinipilit nang ituro sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa iba't ibang gawain sa pagiging isang antingero. Ni hindi niya naranasan kung papaanong maging bata o binatilyo dahil sa tuwing wala kaming pasok ay namamalagi sila ng kanyang ama sa bundok upang maghanap ng iba't ibang uri ng mutya at nag-aalay rin sila ng kung ano-anong pagkain sa mga engkantadora. Iba rin kasi ang ugali ng kanyang ama dahil masyado yung napakahigpit sa kanya. Ni halos ayaw nga noon na nakikita siyang nagsasaya. Ang gusto lang noon palagi ay nagsasanay siya kung papaanong maging isang magaling na antingero balang araw. Palibasa kasi nag-iisang anak na lalaki lang, kaya siguro ganoon na lamang kahigpit ang kanyang ama sa kanya. Samantalang ako naman ay 3 kaming lalaki ng kapatid kong sina Kuya Titing at Kuya Enu. Kung kaya't hindi ako pinepersa ng aking amang sumunod sa yapak nito, kahit naman ang 2 kong kapatid ay hindi rin pinupursige ng aming ama. Dahil ang palaging sinasabi ni Tatay Berting noon sa aming magkakapatid, dapat maluwag sa kalooban namin ang gagawin. Hindi yung napipilitan lang daw kami dahil kinakailangan gawin. Sapagkat ayon pa sa aking ama, may kabayaran ang mga bagay-bagay na ipinipilit mo kahit alam mo sa iyong sariling labag sa kaloob-looban mong gawin ang bagay na yon. Kaya naman hinayaan niya kami sa kung anuman ang gusto naming gawin at kabaliktaran yon sa pinsan kong si Berto. Lumipas ang mga panahon, kabaryo, at kapwa may mga asawa na kami, ay patuloy pa rin ang pagiging matalik naming magkaibigan. Dumating pa nga sa puntong napagpasyahan naming magpatayo ng bahay na magkatabi. Nagkaroon ng 2 anak si Berto, samantalang ako naman ay isa lang. Dahil naman sa pagiging sakiti ng anak ko, ay napagpasyahan kong sumunod sa yapak ng aking ama. Sumumpa ako noon sa kataas-taasang patuloy ko siyang paglilingkuran. Gumaling lamang ang anak ko, hindi na magiging sakitin, na siyang tinupad naman ang nasa taas, kabaryo. Kaya nung tumanda ang aking ama, ay ako na ang humalili sa kanya. Samantalang ang pinsan ko naman, kabaryo, ay palagi niyang idinadaing sa akin na ayaw niya talagang maging isang antingero. Gusto niyang mamuhay ng normal, gaya ng mga kaidaran naming simpleng namumuhay at masaya sa kanya-kanyang pamilya. Palagi ko naman siyang pinapayuhan kung ayaw niya talaga sa pinagagawa sa kanya ng kanyang ama, ay tapatin niya ito kaysa naman napipilitan lamang siyang gawin ang kagustuhan ng kanyang ama, pero labag naman sa kanyang loob. Sandro, alam mo naman ayokong madismaya si tatay sa akin. Alam mong nag-iisang anak na lalaki lang niya ako. Kaya asang-asa talaga siyang ako ang susunod sa kanyang yapak. Malungkot na pahayag niya nang minsang pumunta siya sa bahay para maglabas ng sama ng loob. Kaya lang, Berto, hindi ka naman masaya sa ginagawa mo.
Ayos lang yun, insan. Masaya naman akong nakikitang masaya si tatay sa tuwing nagagawa ko ang mga gusto niyang gawin. Alam ko kasing iyon ang pangarap niya para sa anak niyang susunod sa kanyang yapak. Tugon niya pa at napabuntong hininga na lamang habang nakatitig sa kawalan. Nakaramdam naman ako ng awa sa pinsan ko dahil sa tanang buhay niya ay hindi niya man lang naranasang magsaya. Yun bang tipong sumasama sa mga kaibigan, nag-iinuman, nagsasaya at paminsan-minsan ay naglalakwatsa. Mabuti na nga lang at nakilala niya si Isabel. Ito ang dahilan kung bakit nabuhayan sa sarili ang pinsan ko at naging masaya sa tuwing kapiling niya ang kanyang asawa kapag wala silang lakad ng kanyang ama. Sinasabi niya sa aking masaya naman raw sa tuwing ipinagmamalaki siya ng kanyang ama sa mga kasama nitong antingero kapag nagagawa niya ng tama ang mga nanaisin ng kanyang ama. Pero isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan, insan. Kung ayaw mo talagang sumunod sa yapak ng iyong ama, mas maiging sabihin mo na lang sa kanya ang totoo. Kaysa yung ganyan, parang niloloko mo lang ang sarili mo para lang maging masaya ang iyong ama. Wika ko pa sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya at hindi na muling nagsalita pa. Oh, siya nga pala, insan. May importanteng gagawin ka ba sa mga susunod na araw? Kung wala naman, pwede mo ba akong samahan bukas? May pupuntahan kasi akong baryo. May pinapaayos na gusot lang si tatay sa akin. Pagyaya niya naman sa akin para maibsan ang problemang nararamdaman ng pinsan ko ay hindi na ako nagdalawang isip pang sumama. Isa pa ay wala naman akong importanteng gagawin sa mga susunod na araw. Sige, insan, walang problema. Sasamahan kita sa lakad mo. Nakangiti kong tugon sa kanya. Matapos naming makapagkwentuhan, ay nagpaalam na siya sa aking uuwi na sa bahay nila. Tutulungan niya pa raw kasing mag-asikaso ang asawa niya. Kinagabihan nga noon, kabaryo, ay nagpaalam naman ako sa asawa kong may pupuntahan lamang kami ni Berto. Nagtanong naman siya kung saan kami pupunta. Sinabi ko sa kanya ang baryong binanggit ni Berto. Dito sandaling natigilan ng asawa ko at napatitig sa akin. Bakit, mahal? Alam mo ba ang baryong pupuntahan namin ni Berto? Seryosong tanong ko sa asawa ko. Nakita kong marahan siyang tumango at para bang nag-aalanganing magsalita. Anong meron ba sa baryong iyon at kailangan pang puntahan ng pinsan ko? Muli namang tanong ko sa kanya. Sa may naong boses ay sinabi ng asawa kong sa mga nasagap niyang bali-balita ay may mga aswang na gustong sakupin ang baryong yon. Sa katunayan nga raw ay may iilan ng nananahan na mga aswang sa lugar na yon. Hindi lang siya sigurado kung sino-sino dahil marami na ang dumarayo sa baryong yon para manirahan. Kaya naman pala. Sambit ko naman sa sarili ko at nakuha na kagad ang sagot kung bakit inutusan ni Tio Emil itong si Berto. Kinabukasan nga ay lumakad na kami ng pinsan ko. Habang naglalakbay kami patungo sa baryo, ay ramdam na ramdam kong mabigat sa kalooban ng pinsan ko ang ginagawa niya. Kaya lang ay wala siyang magagawa dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang ama sa kagustuhan nitong magkaroon ng tagahalili. Sa paglipas ng mga oras ay narating na namin ang baryo. Liblib na yon at napapalibutan pa ng mga nagtataas ang puno. Wala ring kuryente at maging mga kabahayan ay nakita kong yari lamang sa amakan at kawayan ang sahig. Napakasimple lamang ng pamumuhay ng mga taong naninirahan doon. At kung isa kang ordinaryong tao lamang, ay hindi mo aakalaing may kinakaharap na palang problema
ang mga ito. Sino kaya? Ano ang kailangan nyo at bakit kayo narito? Tanong sa garalgal na boses ng matandang lalaki. Hindi naming namalayang nasa likuran na pala namin. Masyado kasi kaming naging abala sa pagmamasid habang naglalakad papasok sa baryo. Manong, may pupuntahan lang po kaming kaanak dyan sa looban. Naimbitahan po kasi kami. May nahong tugon dito ng pinsan ko. Seryosong pinapasadahan kami ng matalim na titig ng matanda bago magtanong kung sino ang taong pupuntahan namin. Sandali munang tumingin sa akin ang pinsan ko bago ito nagbanggit ng pangalan. Ganoon ba? Sige, puntahan nyo na ang sinasabi nyong kaanak. Pero ito ang pakatatandaan ninyong dalawa. Huwag na huwag kayong gagawa ng eksena dito sa teritoryo ko. Kung gusto nyo pang makalabas ng buhay dito. Saad pa dito ng matanda. Nagkatinginan naman kami ni Berto at sabay na napatango. Marahil ay hindi naramdaman ng matanda ang presensya naming dalawa ni Berto. Pero ito, ramdam na ramdam namin ang maitim na budhing bumabalot sa katawang lupa. Kumpirmado, insan. Sinasakop ng mga aswang itong baryong pinasukan natin. Parang bigla tuloy akong nasiyan sa kung ano man ang gagawin mo, insan. Bulalas ko at hindi na napigilan ang mapangiti. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kabaryo, iyon pa lamang ang unang pagkakataong isinama ko ng pinsan ko. Sa tuwing may lakad kasi ito, ang kanyang ama ang palaging kasama. Kaya't hindi ako makapagpresentang sumama dahil iba ang radar ng tiyuhin ko. Ayaw na ayaw nun na may nanggugulo sa lakad nila. O kaya naman ay pabanjing-banjing lang. Napaka-stricto kasi nun pagdating sa larangan ng pagiging isang antingero. Maghinay-hinay ka lang sa mga sinasabi mo, insan. At baka may makarinig sa'yo. Alam naman natin hindi lamang iisang aswang ang naninirahan dito sa baryo. Sisiguro kung may mga galamay ang matandang yon para magmatsyag sa bawat ikinikilos ng mga taga rito. Pabulong pa niyang wika sa akin nun. Makalipas ang ilang sandali, sa pagpapatuloy namin sa paglalakad, ay natanaw na namin ang bahay ng kaibigan ni Tio Emil. Magiliw kaming pinapasok nun at nagpalinga-linga pa yon bago naman isinara ang pintuan. Nakita ba kayo ni Tandang Isok? Agarang tanong sa amin ni Mang Andoy. Tapos ay inihayag ang itsura ng matandang tinatanong niya. Tumango naman ang pinsan ko at nagwikang nakita kami at tinanong pa nga kami nito kung saan kami pupunta. Anong sabi nyo? Seryosong tanong nito sa amin. Sinabi ko pong may pupuntahan lang kaming kaanak. Yun lang. Tapos pinayagan na po kaming dumiretso. Aniya pa ng pinsan ko. Napahinga naman ang maluwag si Mang Andoy at nagwika ito ng, Mabuti naman at hindi nagduda sa inyong dalawa ang matandang yun. Nga pala, maraming salamat at pumayag ang ama mong paunlakan ang paghingi ko ng tulong sa kanya. Alam mo kasi, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Masyado ng parami ang mga aswang na naninirahan dito. Mabuti naman at hindi nagduda sa inyong dalawa ang matandang yun. Nga pala, maraming salamat at pumayag ang ama mong paunlakan ang paghingi ko ng tulong sa kanya. Alam mo kasi, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Masyado ng parami ang mga aswang na naninirahan dito. Kilala niyo naman po si Tatay Mang Andoy. Pagdating po sa inyo, hindi kayo mahihindian noon. Para saan pa at naging magkaibigan kayo kung hindi niya kayo matutulungan sa oras ng pangangailangan? Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Kaya't malit na bagay lamang po itong hinihingi ninyong tulong. Aniya pa ng pinsan ko at tinanong niya kung nasaan ang anak ni Mang Andoy na merong sakit. May sakit? Teka, parang wala namang binanggit sa akin kanina ang pinsan ko habang naglalakad kami papunta rito. Takte, mukhang naisa niya yata ako .
Kaya pala isinama niya ako. Sambit ko pa sa aking isipan at doon ko napagtanto kung bakit isinama niya ako. Isinama naman kami ni Mang Andoy sa isang silid. Kulob na kulob yun at maging konting sinag ng araw ay wala man lang pumapasok roon. Pagkabukas nga ni Mang Andoy ng ilaw sa loob ng kwarto ay dito na bumulaga sa amin ang isang binatang nakatali sa gilid ng higaan. Umaangil yun na parang hayop na hayok habang walang tigil sa pagtulo ng laway. Para na yung baliw kung titingnan mo sa ganoong sitwasyon. Nakakaawa man tingnan ng lalaki pero sa palagay ko ay tama lang na tinali nila ito dahil mukhang delikado kung sakali mang magpagala-gala sa labas. Mukha na kasi yung wala sa katinoang pag-iisip at panay na ang pagsinghap at pumipitik-pitik pa ang leeg na animoy manok at matalim na nakatitig sa amin. Nangapal na rin ang kilay at parabang sinadyang ginuhitan ng uling. Ang gilid ng mga mata nito ay nangingitim rin at panay ang pagpapatunog ng ngipin na parang kalabaw na ngumunguya-nguya. Nilapitan yon ni Berto at nung akmang hahawakan niya na sana ito nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang siya nitong dinambahan ng kagat. Mabuti na lamang at agad siyang nakaiwas kaya't hindi siya naabot ng lalaking yon. Ingat ka, Insan. Nayanggaw po ang anak ninyo, Mang Andoy. Saan ba siya huling nagpunta at ano ang ginawa niya, bakit nagkaganyan siya? Tanong ko sa matanda nang makumpirma ko ang dahilan sa malungkot na ekspresyon ng mukha ay sinabi sa akin ni Mang Andoy ang huling ginawa ng anak niya. Ayon pa nga rito, ang matandang si Isok lamang ang huling kinausap ng kanyang anak bago ito nagkasakit. Sinabi pa niyang nakita niyang idinikit ng bahagya ng matanda ang bibig nito sa tenga ng anak niya. Panay ang pagbuka ng bibig nun. Hindi niya naman intindihan kung ano ang sinasabi dahil sa may kalayuan siya sa kinaroroonan ng dalawa. Napatango na lamang ako at sinabing nayanggaw ang anak niya sa pamamagitan ng pag-uusal ng orasyon habang nakatapat sa tenga. Isa yon sa pamamaraan ng mga aswang para mayanggaw ang taong nais nilang biktimahin at maging kauri nila. Bibihira lang ang mga aswang na may kakayahan ng ganoon at hindi basta-basta yon matatalo ng simpleng pakikipagsagupaan lamang. Kailangan ay isa ring malakas na antingero o albularyo ang makikipagsagupa sa aswang na yon para naman matalo. Kaya mo bang pagalingin ang anak ko? Pag-aalalang tanong ni Mang Andoy sa akin. Sunod-sunod naman akong umiling at sinabing, Hindi ko po siya kayang pagalingin kaagad. Kailangan po munang mapatay ang aswang na yumanggaw sa kanya para mamatay ang halimaw na itinanim sa katawan niya. Dahil kung hindi, patuloy lamang iyong mananaan sa kanya sikmura. At kapag lumaki na iyon, ay kusang mangingitlog at sa oras na mapisana ang itlog, ay lalabas na iyon para maghanap ng ibang taong mabibiktim at matitirahan. Kaya kailangan puksain ang aswang na nagyanggaw sa kanya para mapigilan nating lumaki ang nilalang sa kanya sikmura. Mahabang paliwanag ko naman sa kanya. Nang araw ngang yon ay nagkasunduan kaming dalawa ng pinsan kong siya na ang papatay sa matandang aswang at ako naman ang bahala sa mga galamay nito. Kinagabihan nga nun ay binigay sa akin ni Berto ang buntot ng pagi at napakatalas na tabak. Iyon daw ang gagamitin ko para mapatay ko ang mga galamay na aswang nito. Itinuro sa amin ni Mang Andoy ang bawat bahay na tinitirhan ng mga aswang at ang bawat bahay ng matandang namumuno sa pagsako sa baryong yon at nagpapakalat sa pangyayanggaw ng mga inosenteng tao. Kaya naman yun nga ang unang ginawa namin. Palihim na
pinagpapatay namin ang mga galamay ng aswang nang walang nakakaalam. Sa loob lamang ng mahigit 5 oras ay tagumpay na napatay namin ang mga yon nang hindi nararamdaman ang nakakataas na aswang. Sandro, ilan na lang ba ang kailangan nating patayin? Tanong pa ng pinsan ko. Sinabi ko naman sa kanya ang bilang ng kikitilan namin ng buhay. Noong akbang ang susugod ng biktima ang pupuntahan namin nang sa bigla na lamang may malaking pakpak ang malakas na humampas sa pagmumukha ko, kung kaya't sandali akong nawala ng pandinig at nahilot lumagapak sa lupa. Pakiramdam ko tuloy ay umiikot ang paningin ko at hindi ko na narinig pa ang sinasabi ng pinsan ko at walang tigil sa pagyugyug ng balikat ko. Maya-maya pa ay may naaninagan akong taong may malalaking pakpak na naglalakad papalapit sa amin. Napangingilabot ang kaanyuan nun na binabalot ng maitim na usok at tanging ang nagbabagang mga mata niya lamang ang nakikita ko nang tingnan ko ang mukha niya. Nakita ko pang mabilis na hinablot ang pinsan ko sa balikat at walang kahirap-hirap na itinapon sa ere. Kasunod noon ay ang mabilis na pagkilos ng nilalang papunta sa pinsan kong bumagsak sa lupa at walang tigil na pinagsasapak at pinanggigilang pinagkakalmot. Nagpupumiglas naman si Berto at pilit na nakikipagsagupaan kahit na hirap itong makabuelo. Kahit na hilong-hilo pa rin ako noon, ay pinilit ko ang sarili kong makatayo para saklolohan ng pinsan ko. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng buong kalamnan ko. Ngunit pilit ko naman yung nilalabanan, makalapit lamang sa pinsan ko at masaklolohan siya. May mga buhay na salita ang lumitaw sa aking isipan, kaya mabilis ko yung inusal. Matapos kong banggitin ang buhay na kataga, ay agarang nagbalik sa normal ang aking pakiramdam. Nang makabawi na ako, ay bumelo naman ako at mabilis nang sinugod ang aswang. Tapos ay walang tigil na pinaghahampas ng buntot pagi. Nang mabitawan niya ang pinsan ko, ay mabilis nang humanap ng paraan itong si Berto at walang pagdadalawang isip na sinaksak sa tagiliran ang aswang gamit ang punyal na siya mismo ang gumawa at inukitan ng mga orasyon. Matapos niya namang saksakin ang aswang na yon, ay tuloy-tuloy ang pagsirit ng likidong pula sa tagiliran kung saan natamaan ang aswang. Pagkatapos ay bumagsak yon sa lupa at nangisay-ngisay. Hindi naman nagtagal ay tuluyan na yung binawian ng buhay. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at mabilis nang tinuntun ang bawat bahay na pinamamalagian ng mga aswang. Subalit mga kabaryo, iilan lamang ang naabutan namin dahil ang iba ay tila nakatunog na sa ginawa naming pagsalakay at mabilis na itong tumakas. Sa paglipas ng mga oras ay nakumpirma naming wala nang natitirang aswang sa baryo. Bumalik na kami sa bahay ni Mang Andoy. Naabutan naming walang tigil sa pagsusuka ang anak nitong may sakit. At di kalaunan ay may maliit na nilalang ang lumabas. Kaagad na tinapakan yun ni Berto at nang madurog ay sa kanya pa lamang pinulot at ibinalot sa kulay itim na tela. Matapos mapagtagumpayan ng pinsan ko ang binigay sa kanyang pagsubok ng kanyang ama, ay masaya kaming umuwi. Lumipas ang mga araw ay nabalitaan kong namatay na si Tio Emil at kay Berto nga ipinamana ang lahat ng kaalaman nito pagdating sa larangan ng pagiging isang antingero. Ang buong akala kong matatahimik na ang buhay ng pinsan ko at magiging masaya na siya dahil wala nang magdidikta pa sa kung ano ang gagawin niya. Nagkamali pala ako mga kabaryo, dahil simula nang isinalin sa pinsan ko
ang lahat-lahat ng orasyon at iniwan sa kanya ang mga gamit, ay napapansin kong palagi na lamang siyang tulala. May mga araw din na bigla-bigla na lamang nagkakagulo sa kanilang bahay. At nang pinuntahan ko, ay naabutan kong sinasaktan niya ang kanyang pamilya at pinagbubuhatan ng kamay, na para bang nawawala na ito sa kanyang sariling pag-iisip. Mabuti na lamang at naawat ko siya, dahil kung hindi ay baka na paano na ang kanyang pamilya. Noon naman kaming dalawa lang ay parang bumalik siya sa katinoan. Iyak siya ng iyak. Sinasabi niya sa akin may mga bumubulong raw sa kanyang isipan. At kasunod nun ay hindi niya na alam ang pinagagawa niya. Pinayuhan ko naman siyang kung may problema man silang mag-asawa ay pag-usapan nila ng mahinahon. Hindi yung sinasaktan niya ang pamilya niya. Umiiling-iling naman siya at nagwikang wala silang problema ng asawa niya. Basta bigla-bigla na lamang siyang nakakarinig ng boses at inuutusan siyang gumawa ng masama. Kapag hindi niya nasunod ang gusto nun, ay nagpupuyo siya sa galit hanggang sa ang pamilya na ang mapagbalingan at pagbuhatan ng kamay. Hindi ko sinasadyang masaktan ang pamilya ko, Insan. Kilala mo naman ako simulat sa pool. Kaya alam mong hindi ko intensyon ang nangyari. Humahagulhol na wika ng pinsan ko. Alam ko naman yung Berto. Pero sana kung ano man o sino man ang sinasabi mong bumubulong sa isipan mo para gumawa ng hindi maganda, sana ay malabanan mo yan. Isipin mo na lang para sa pamilya mo. Wika ko naman sa kanya. Sa umihikbing boses ay sinabi niya na kahit wala na ang kanyang ama, ay may dumidikta pa rin sa kanyang isipan. At para bang nahihinuwa niya ang boses na yon ng kanyang ama. Habang buhay na yata ako magiging ganito, Insan. Nakakulong sa sariling takot ng aking ama kahit wala na siya. Wika pa nito. Para hindi na mag-alala pa ang pinsan ko, ay sinabihan ko siyang handa akong makinig sa kung anuman ang sasabihin niya. Magsabi lamang siya kapag may problema. Simula nga ng araw na mag-usap kami ni Berto, ay hindi na naulit pa yon. Sa kadahilan ng kinagabihan noong mangyari ang pananakit niya sa kanyang pamilya, ay lumaya siya. Nag-iwan lamang siya ng sulat sa kanyang pamilya. Humihingi siya ng tawad at magpapakalayo-layo na raw siya nang sa ganoon ay hindi na maulit pa ang nangyari. Ipinaliwanag niya ring simula nga raw ng isalin sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng kaalaman, ay doon na nagbago ang lahat. Doon niya na naramdamang napakalakas ng mga tangan ng kanyang ama, kaya't hindi niya nakakayanan pat parang nababaliw na raw siya. May mga bigla-bigla siyang nakikita, kaya bago pa man mahuli na masaktan niya ulit ang kanyang pamilya, ay minabuti niyang magpakalayo. Matapos kong ang malaman yon, ay naikwento ko yon sa aking ama nang minsang dumalaw kami ng pamilya ko. Makalipas ang ilang taon, kabaryo, ay hindi ko na muling nakita pa ang pinsan ko. Merong haka-haka namang nasa liblib na kabundukan raw si Berto, at mas piniling maging isang ermitanyo na lamang. Wag lang maulit ang pananakit sa pamilya. Samantalang ang kanyang pamilya ay umaasa pa ring balang araw ay babalik siya at muling mabubuo ang kanilang binuong pamilya noon. Hanggang dito ko na lang tatapusin ang kwento, kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Muli, Sandro ng Leyte. Okay, para sa akin, no, napakaganda ng storya natin. Pasensya na mga kabaryo, medyo sinisipon ako. Pero pinipilit natin para sa inyo. So yun nga, napakaganda, wala masabi. Saka nakakalungkot lang doon sa dulong part, no, kung saan
Tinanggap naman ni Berto kaya lang wala tayong magagawa. Ganun talaga yung kapalaran ng isang antingero o manggagamot. Di ba? Sinabi ko naman sa iba yun na kung gagawin niyo kailangan buo sa loob niyo kasi hindi yan yung pwedeng gusto niyo lang kasi may malalaman kayong aral, magkakaroon kayo ng karga, di ba? Hindi pwedeng ganun lang kasi yun nga, kita nyo naman, halos mabaliw tong si Berto, di ba? So yun. Tapos, wala masyadong nabanggit kung anong gamit pero yun nga, medalyon ng San Benito. Feeling ko marami pang iba. Yun nga lang nakakabitin sa part na nagkwento si Sandro tungkol kay Berto kasi parang sobrang bitin eh. Pero wala tayong magagawa. Yun yung pinadalang storya. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos mamaya tatry natin mag-live 6 PM ng gabi. Pahintay na lang sa TikTok shop para makita nyo rin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.